the glory and the honor. Lifting our hands in worship as we lift your holy name. For you are great. You the miracle so great. There is no one else like you. Purihin ang Panginoon. Amen. Sumakako po tayo mga lahat, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang napagandang Sunday na pinagkaloob sa atin ng Lord. At hindi po lingid sa atin na sineselebrate ngayon ng mundo ang tinatawag na Mother's Day. Amen. Amen. So, isang pagbati sa lahat ng ating mga magulang na nagmahal sa kanilang mga anak, nag-aruga. Amen. At sabi nga na Brother Ian, 9 na buwan na sinapupunan tayo ng ating mga magulang. Nandyan ang kanilang sakripisyo. Napakahirap yan, ano? Na 9 na buwan, buhat-buhat mo, nasa tiyan mo. Yung magbuhat ka na lang, Sister Tasing, ng isang bato dyan, isang araw lang. Di ba? How much more 9 na buwan? So, grabing sacrifice ng isang magulang. So, saludo po tayo sa lahat ng mga magulang out there. Mga kapatid po natin sa abroad, sila Sister Gina, sila Sister Scotty, at maging aking sister's wives, Sister Ruby. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Sa lahat ng magulang na nandito ngayon, you deserve it. Amen. Sabi nga ng awit, you deserve the glory. Ganon din po sa inyo, you deserve it, mga kapatid. Kayo mga magulang. Dahil kung wala kayo, hindi kami naisilang sa mundo. Amen. Kung wala kayo. Kaya sabi nga ng Biblia doon sa 10 Commandments at nabasa ko doon, ika-11 po yun. Nasabi niya, mahalin mo ang iyong mga magulang. Amen. Yun po ang masasabi natin ikalabing isang utos ng Panginoon. Mahalin po natin ang ating mga magulang. So bakit po? Bakit po natin sila mahamahalin? Dahil sabi doon, pag mamahalin mong yung magulang, hahaba ang iyong buhay. Totoo yan, mga kapatid. Pag minahal natin ang ating mga magulang, hahaba po ang ating mga buhay. Bakit? Paano hahaba ang ating buhay? Minahal mo lang, paano hahaba? Kasi mga kapatid, pag sumunod ka sa Kanya, hindi ka po mapapahamak. Pero pag hindi ka sumunod sa Kanyang payo, mga kapatid, mapadali ang buhay mo. Totoo yan, mga kapatid. Mas mapapadali ang buhay mo kung hindi ka sumunod. Kaya nandyan ang gabay ng mga magulang natin. Nandyan sila na gumagabay sa inyo. Na kung wala sila, kung wala ang kanilang guidance, mga kapatid, wala ka ngayon sa kalagayan today. Kaya mga kabataan, mga nandito ngayon, mahalin nyo ang inyong mga magulang. Dahil pag nawala na sila sa mundo, marirealize nyo kung gaano sila kahalaga sa buhay nyo, mga kapatid. Mahalin nyo sila. Amen. Purihin ang Panginoon. So, kanina, abang tayo po ay nakikinig ng mga special song, testimonies, ang dami pong mga, sabi ko nga, testimonies pa lang, special song pa lang, nandun na ang mensahe ng ating Panginoon. Nangungusap na ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, bago po yun, nais ko lamang pong magbigay sa inyo ng mga ilang announcement. Amen. So, ituloy natin yung mamaya. Amen. So, bago po yun, mga kapatid, I would like to announce, mga kapatid, mamaya, hindi po lingid sa atin na namatay na po ang magulang po ni Sister LB. Nung nakarang araw lang po.
nabalitaan ko po yun through Brother Boy. Nagkausap kami. So, ang sabi ay kinuha na ng Panginoon ng magulang Sister LB. So, sabi ko, kaya nag-announce ako sa inyo mga batid sa GC natin na Lord willing, this Sunday, itong araw na to, right after the service, pwede po tayo mag-drop by doon saglit. Amen? Para po sa pakikiramay po sa magulang po ni Sister LB sa pagkamatay ng kanyang magulang. Amen? At mamaya, so yun pong gagawin po natin. Amen? And then, sa lahat sa mga brothers and sisters natin na patuloy na gumagawa, kusang gumagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Brother Jerry, God bless you. Sister Tasing, amen. At sa inyong lahat, amen. Bagamat wala tayo dito, nandyan pa rin yung prayers ninyo, yung support ninyo, I believe. Kaya sabi ko nga, nakausap ko si Sister Tasing, hindi na ako makakapunta today, dahil Saturday, kailangan ko pong mag-prepare ng message. So, naintindihan na po yun. At sabi ko rin kila Brother Jerry, kung naito ka kayo na mag-preach or ano man, ay naintindihan na yun ng Panginoon kung hindi kayo makakadalo or makatulong sa oras ng paglilinis natin dito sa church natin. At ganun pa man, nung mga nakarang araw nandito ako, so naglinis na ako. Excuse na ako doon. Amen. Inayos ko na yung mga upuan natin dyan. Nagwalis na ako. Sabi ko, Lord, ito na siguro may tutulong ko para hindi na ako makapunta ng, if ever na hindi ako makapunta ng Saturday, nagampanan ko na o mayroon na akong naitulong. Amen. So, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. At yun nga po, talagang nakakatuwa, tuwang-tuwa ako na makita mga sacrifice nyo, mga brothers and sisters. Si Sister Tasing, yung nandun naman, yung Adamanti Asiw na. Amen. Akala ko nagtitinda ng taho, Amen. God bless you, Sister Tasing. Amen. Ganon din kay Brother Jerry. Amen. Yung prayer niya na pagpapala ng Panginoon, yun, pinagpala siya ng Panginoon. Yun, pinagpapala siya ngayon, pinagpapala siya ng Panginoon ng Saturday, kahapon. Amen. So God bless you, Brother Jerry. At sa lahat ng blessing na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Amen. Yung tawag dito, yung pagkukusa, yung initiative natin, nandun na, hindi na natin, sabi ko nga, hindi na kailangang utusan pa kayo, hindi na kailangan, nandun na kayo talagang kusang gumagawa, kusang kumikilos. At yun po ang ibinigay ng Diyos sa atin na mayroon tayong kalayaan. Hindi tayo, walang pumipigil sa atin, mga kapatid. Amen. Na gumawa ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. And siguro, kung ano man ang kalooban ng Panginoon this coming Friday, Sister Banji, baka yung matuloy yung home Bible study natin doon. Kung sakali man, hindi po conflict at makausap natin si Sister Banji at Sister LB, kung ano man yung plano nila, kung sabihin na makapag-share tayo doon, kahit makapag-encourage tayo doon. So parang Friday atin o Wednesday, Sister Tasing, parang Wednesday yung living? Wednesday. So pwede na ho tayo sa Friday. Thursday yung living. So maya-maya, maki-update po tayo doon. And then, so kung Thursday, so tuloy tayo sa Sister Banji, yung gawaan po doon this coming Friday. Amen. Hallelujah. So purihin ang Panginoon, ganoon din po sa mga kagalakan din po natin na marinig na mga nagaganap na Bible study natin doon sa lugar ng San Vicente, sa lugar ni Sister Sally, ay sabi ko nga, alangan namang magtanim tayo doon na magtanim at walang sisibol. Di ba? Nagtatanim tayo eh. So, pag nagtanim tayo, hindi naman agad-agad na aani ka. So, magtanim lang tayo ng magtanim, mawatid. At darating ang panahon, sisibol ang mga binghin yan. Yung mga itinanim natin, mapatid, ay magbubunga yan sa ayaw at sa gusto natin. Amen?
May nagdidilig, may nagpapalago. Pero nandyan ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga na siya ang nagpapalago. Amen. Purihin ang ating Panginoon. And then, ganun din po sa update sa ating pong registration, mga kapatid. Nag-reply na po ang Securities and Exchange Commission sa atin through email. So, kinocongratulate na po tayo na tayo na po ay registered na po. Amen. Hallelujah. Amen. At may magaganap pong webinar o Zoom this coming Wednesday. 10 yata hanggang ang nakalagay dito ay parang magkakaroon ng mga newly registered na parang tayo po ay kinakailangan po nating maki-attend ng webinar through tawag dito kung ano man tawag yan, Zoom. Yan. So, siguro, baka kasi sa bahay lang naman or what, kung saan ka man, kung hanggang mayroong net, pwede kang maki-attend doon. Amen. So, purihin ang Panginoon. So, unti-unti, mga kapatid, ay nakakausad tayo. Amen. Ang mahirap, mga kapatid, kung hindi tayo nakakausad. Kaya ang maganda lang dito, unti-unti, step by step, umuusad po tayo. At darating na po yung panahon, mga kapatid, pag nangyari na ho yan, amen, yung mga plano natin, yung tupang ligaw, amen, sabi ko parang related ito sa mensahe, amen, dahil yung tupang ligaw, naisulat ko dito sa Book of Matthew, chapter 18, na patungkol po doon ay patungkol din po sa mga nawawala. Amen, lost. Amen. So, tuloy-tuloy na ho tayo, mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Bible sa Book of, siguro itong kalooban ng Panginoon, ang scripture na ito. Amen. And, ito, sa Book of Matthew na lang, mga kapatid. Chapter 18, verse 11. Ito. Tamang-tama to sa inawit ni Brother Ian. Sabi ko, Lord, eksakto na yung inawit ni Brother Ian. Ito ang kalooban mo. Amen. Sabi dito, kapatid, sa Matthew 18, verse 11, at babaybayin natin hanggang 15, mga kapatid. Amen. So sabi dito, for the Son of Man is come to save that which was lost. Amen. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawawala. How you think if a man had 100 sheep and one of them began astray, that he not leave the 99 and goeth into the mountains and seeketh that which is gone astray? Ano ang akala nyo kung ang isang tao ay may 100 tupa at naligaw? Ang isa sa mga yon, hindi baga iiwan niya ang putsyam at pasasab kabundukan at hahanapin ang naligaw. Verse 13, if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of the sheep, that of the 99 which went not astray. At kung mangyaring masumpangan niya ang katotohanan sinabi ko sa inyo, na nagagalak ng higit dahil dito kaysa putsyam na hindi naligaw. Verse 14, even so, it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Gayon din na hindi ang kalooban ng iyong Ama na sa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. And last verse, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell them his fault between thee and him alone. And he shall hear thee, thou shalt gain thy brother. Sa Tagalog, at kung magkasala laban sa inyo ang kapatid mo, pumaron ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan at ikaw ay siyang mag-isa. At kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagawagi ka
sa iyo, kapatid. Pagpalain ng Diyos ang kanya mga salita. Amen. Hallelujah. So nabanggit po dito, kapatid, ang salitang nangawala. Amen. So ano po ba ang bagay? Kung mayroon pong isang bagay, hindi man naman po hahanapin isang bagay, amen, na hindi po nawala. Kailangan hanapin mo isang bagay pag ito ay nawala. Amen. Tulad na lang po yung naikwento ni Brother Ian. Amen. May nawala kaya hinanap niya. Punta sa sana ng Diyos. Nawala pa. Buti na lang nandyan si Brother Ian. Napulot niya pala. Kaya pala, sige, mag-order ka na dyan kung gusto mo. Malakas ang loob ni Brother Ian, ha? Yung pala napulot niya. Amen. Hallelujah. So, nakakatawa, no? Pero, may pong ibig sabihin. Napaka ganda po yun. Sabi nga, wag mong kunin ang para sa'yo. Meron talagang mga bagay, kapatid, na talagang nawala. Kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Tama. Meron yun. Wala na pong mag-claim doon. Walang identification. Amen. Halimbawa po sa isang crowd, marami. Tapos merong 1,000 dyan. Siyempre, pulutin mo. Nakita mo pulutin mo. Ngayon, ang tanong, saan mo isusuli? Di ba, wala. Wala kang pagsusulian. Alangan na i-announce mo doon. Hanapin mo yung tao nakawala. At sino man. Hindi mo na yon magagawa po yon. So, ibig sabihin, para sa iyo yun, Brother Jerry. Pero kung meron pa namang, ang mahirap, Brother Jerry, kung yung papel, merong telephone. Meron nakalagay kayo doon na contact number. Hindi mo talaga para sa iyo. May contact number dun Amen. So, hindi yun para sa iyo. So, meaning, mapatid, huwag mong kunin ang hindi para sa iyo. May maalala ko isang kwento, mapatid. Totoong istorya ito. Umuulan. Diyan po sa parting mall. Mga kaibigan po kasamahan na tricycle driver po diyan sa mall. Umuulan po yan malakas. And then meron pong isang driver, sabi niya, may napulot po siya na 1,000, Brother Ian. Ganon din sa'yo pagka may napulot sa 1,000. Nung pinulot niya, binulusan niya. Din sabi niya, pinagmamalaki niya sa mga kasamahan na nakapulot ako 1,000. Kahit ori niya kagpasadan, nakapidot akon. Talagang imparamag na. Amen. So sabi niya, ag-awit akon. Kanano pa ag-awit akon. Agtutudo ajay ka sa umuulan. Ngayon, mga kapatid, hindi na niya, kumbaga, parang sa excitement niya or what. So, ang ginawa niya, binulsa, tapos paramag na, nakapito taktikas to'y, oray man diya kung ag-tricycle, nakapito takmotan, kasi agad katawa. Amen. So, di bulsa na, ti apura na, napan hindi tricycle na, kugtar, hindi tricycle na nga Honda. Kugtar. Sinisipan niya, hindi niya mapandar, Brother Ian. Alam naman nyo naman, ang sakit ng Honda minsan, hindi mo mapandar, talagang sisipain ka din. So, ang nangyari, kasisipan, pagmamadaling niya, dahil gusto niya nang umuwi. Amen? Dahil baka, babalikan siya at kukunin yung 1,000. So, ang ginawa niya, kapatid, sinipa, hanggang sa na-slide yung paan niya, ay nako, aksidente, nahihiwa yung paan niya. Nako, nahihiwa, ang laki. Sabi niya, bagpay ko man, nakapidutin sa ribon. Kurang pa'y dati nga pagpadokdor ko, di pa'y maka-tricycle, di manungal daw. Batid. So, anong nangyari? Nakarama, Brother Ian. Bumalik sa kanya. Sabi nga, bumalik ng mas maraming beses. Kurang pa'y. Amen. Kaya sabi nga ni Brother Jerry kanina, baka kung kukunin niya, sisinginin siya ni Sister Banji. Nang 5,000, kulang pa. Abonado ka pa, Brother Jerry. Totoo yan, mga batid. Amen. Hallelujah. At kung hindi man,
Kung hindi man mapatid, meron mga senaryong ganyan mapatid, nakapulot ka, hindi mo talagang talagang ininteres mo siya. At hindi mo na hinap kung sino talaga, babalik at babalik sa iyo. Maari magkasakit ang anak mo, maari maaksidente ka, or what. Mas malaki pa. Tulad nung nangyari dito, sa tricycle driver na ito. Amen. Sa pagmamadali niya, ay nako, naiiwa dyan isa ka na. Impadait na, tigastos na. Madipay nga nakapagtrabaho, ang apay nga nakapagpasara ti manual daw, luging-lugi siya, Brother Ian. Luging-lugi. Amen. So, yun, totoo yan, kapatid, na huwag natin kunin ang hindi sa atin. Amen. Maraming mga bagay na ganyan. Amen. At sabi nga, huwag din tayo mag-aantay ng kapalit. Kung halimbawa, si Brother Cherry, kung hindi man siya bigyan ng oras na yon, alam ng Lord. Amen. Pero alam din ng Lord kung anong pangangailangan ni Brother Cherry. Kaya pinagkaloob yun. Amen. So yung nagbigay ng 20 pesos, Brother Ian, siguro hindi pa kailangan ng taong yun. Kaya hindi siya binigyan ng ganun halaga. So nagpasalamat lang. So depende po sa sitwasyon po talaga, kapatid. Huwag po tayong humatol. Huwag nating hatulan. Dahil sabi nga baka may pinagdadaanan o baka nga inutang niya lang Brother Ian tapos bigay niya 1,000, hindi kulang na. Siyang mag-aabono. Ubuti kung personal niyang money, pwede pa. Amen? So hindi po natin alam. Amen? Puri ng Panginoon. So, doon mapatid, nakita natin, doon sa binasa natin na hindi po inayaan ng Diyos, amen, na ang doon sa ating nabasa, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Amen? Sabi nga kanina, kapatid, tayo po ay tupa forever. Hindi tayo mga kambing. Amen? May nabasa ako doon sa message ni Brother Parnell na hindi niya kinakailangang siya po isinilang sa family ng Parnell family. So hindi na po mag-struggle si Brother Parnell para kabahagi siya sa Parnell family. Instinct na 'yon. Nandun na 'yon. Amen. Hindi na siya mag-struggle. So tayo po bilang tupa ka na dati. So hindi ka na mag-struggle na para maging tupa ka na. Tupa na tayo, kapatid. Amen. Sa ayaw at sa gusto mo, kahit na anong gawin mo, tupa ka. Amen. Dahil in the first place, bahagi ka ng ating Panginoon. Ganon din po sa ating family. Hindi pwedeng si Brother Ian, hindi magiging Quinto ang apelyido na dahil galing siya kay Brother Cherry Quinto. Hindi pwedeng magiging kung ano mang apelyido ang may kakabit sa kanya, hindi pwede yun. Dahil nandun pa lang sa sinapupunan po ni Sister Sonia. Amen. Amen? Yung mother po nila, Brother Ian, nandun pa lang sa sinapupunan po ng tiyan, mga kapatid. Yun na po ang dadalhin niya pong apelyido, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Supurin ang ating Panginoon. Amen. So, mayroon pong, tuloy tayo. Tulad nga po kanina, nasabi doon, sinong hindi magagalak? Sabi doon, tulad ng istorya sa Bible na ang prodigal son. Amen? Yung anak. Yung bastardong anak, sabi ng Biblia, yung prodigal son. Amen? So, in the first place, anak siya. Anak siya eh. So dahil sa kanyang sa kanyang paligid, marahil, amen, sabi niya siguro, marahil naisip niya, padasak mamot iti agbyag iti makalubungan. Amen? So mga kapatid,
Sabi ko nga, hindi po, yung ama, hindi niya po hawak yung decision ng kanyang anak. Amen. Amen? So mayroon tayong free will. Mayroon tayong kalayaang pumili kung ano ang gusto natin. So sinubukan niya yon, mapatid. So ang ama, hinayaan niya lang yon dahil yun ang kanyang pinili. Hanggang sa dumating ang panahon, mapatid, ng kanyang anak, nilustay niya ng lahat ng kanyang mana. Amen? Hanggang sa bumalik siya. Hanggang sa istorya, mapatid, hanggang sa wala na siyang makain, ang kinakain niya na po ay ang mga pagkain ng baboy. So nakita niya kanyang sarili, bakit ako kumakain ng baboy, ng mga pagkain ng baboy? Doon sa tahanan ng aking ama, mayroong mga masasarap na pagkain doon. May mga lechon doon. Amen. Maraming mga masasarap na pagkain doon ay iniahain na araw-araw. Bakit ako ngayon ay nandito na kumakain ng mga pagkain baboy? Meaning, mapatid, minsan tayo po hinaayahan, mapatid, na maganap o ma-experience natin yung mga bagay na yan para darating ang time, ma-realize mo na hindi ka, na ikaw ay kabahagi. Amen? Kabahagi ka, mapatid, ng isang pamilya. Amen. Na tulad ng prodigal son na ito, mapatid, na-realize niya, hindi ito ang aking dapat na ginagawa. Na-realize niya, mapatid, siya po ay bumalik. Amen. So, hindi po nawala yung kanyang pagiging anak, Brother Ian. Hindi po yun nawala. Tangan-tangan pa rin niya ang apelido ng kanyang ama. So, ang nangyari po doon, mapatid, nung nabalitaan ng kanyang ama na bumalik yung kanyang anak, na nilustay na lahat ng mana, lahat ay kinuha. Nung nabalitaan ng kanyang ama, amen, o ang kanyang ina, mga kapatid, ang nangyari po doon, mapatid, na antik ang puso po ng kanyang ama. Ang nangyari po doon, nung nakita niya ang kanyang anak, mapatid, longing siya na mayakap ang kanyang anak. Dahil matagal niyang hindi nakasama. Ganon din po sa ating spiritual, kapatid. Minsan tayo po ay nagliliwaliw dyan, minsan saan tayo pupunta. Pero nung nasumpungan natin ang ating sarili, kapatid, gusto nating bumalik sa ating ama. Sabi natin, hindi naman ako kambing, ako'y tupa. Bakit ako kumakain ng ganito? Tupa ako. Kailangan kong bumalik sa kawan. Amen. Hallelujah. Bumalik sa kawan, kapatid. Amen. At sabi doon, hinanap ka. Hinanap tayo. Amen. Hindi lang yung kusang ikay bumalik, talagang hinanap ka noon pa. Hinanap tayo ng ating Panginoon hanggang tayo ay makabalik. At doon, kapatid, nangyari at naganap na po. Sabi niya, nagalak yung magulang. Sabi niya, ito ang matagal kong anak na matagal ko nang, sabi niya doon, matagal nang patay. Pero muling nabuhay, sabi niya. Amen. So, saan siya namatay? Patay sa spiritually, mga kapatid. Amen. Dahil, mga kapatid, nilusta niya ang lahat ng kanyang mga mana. Ginastos niya sa walang kabuluhang mga bagay. So, siya po ay patay. So, mga kapatid, nung bumalik siya, sabi niya, muling nabuhay ang aking anak, sabi niya. Sabi niya, sa tuwan niya, ipartyan niyo itika, baka. Nga nalulukmag na baka. Amen. Nung nabalitaan yung kanyang kapatid, sabi niya, imbag pa di kabsat ko, nga nagbayagan nga ngayon ate. Impart siya na tibaka ngam siya. Nga nabagdad tuyak, dinak pa yung impart siya tibaka. Oray no, tapalaan ko ma. Indasan na kanya, madinak pa indasan. Mga kapatid, pasalamat ka na nandito ka. Dahil matagal ka nang kumakain ng masasarap. Pero yung kapatid mo na ngayon lang bumalik sa kanyang ama, na na-realize niya, balik ako doon sa tahanan ng aking ama na dahil doon maraming pagkain. Dito maraming pagkain, kapatid. Maraming mga spiritual food na ating kakainin araw-araw. Ipagkakalob ng Lord sa atin yan, kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. So nagalak po yung tatay. Marahil nandun din po ang kanyang nanay. Amen.
Nung nabalitaan ng kanyang nanay, ito lang yung aking anak na siyang na buwan kong inalagaan at ngayon nandito siya, yakap-yakap nila ang kanilang anak, mga kapatid. Amen. Kung titignan natin ang senaryo, mga kapatid, talagang madudurog ang puso mo bilang nanay, bilang ama. Amen, na nagmamahal sa kanyang anak, mga kapatid. Amen. So sabi nga, ang tahanan ng ating ama, mga kapatid, nandito po ang tinatawag na comfort zone natin. Nandito. Sabi nga sa aking narinig, ang church ay hospital. Amen. Paano naging hospital ang church? Kasi marami tayong mga karamdaman. Amen. Minsan mayroon tayong mga sakit, saan tayo tumatawag sa Panginoon? Minsan mayroon tayong pangangailangan, brother, pastor, pakipag-pray sa ganito. Marami tayong sakit. Na kailangan tayong pumunta sa hospital. At nandito, mga kapatid, ang espiritual, nandito, mga kapatid, ang hospital ng ating Panginoon. Tinatawag ng church, mga kapatid, isang hospital. Dahil lahat ng ating problema, hindi lang po karamdaman, pati problema mo, magagamot yan. Amen. Kung problema mo pinansyal, mga kapatid, hallelujah, manalangin ka sa Diyos. Kung kinakailangan mo ng material na bagay, manalangin tayo sa ating Panginoon. Nandito ang bawat isa, naririnig ng Diyos ang ating mga dasal. Amen. Naririnig ng Diyos ang ating mga dalangin. Huwag na tayong tumingin sa taas. Huwag na tayong tumingin sa sa kabila, sa kapitbahay natin. Tingnan mo ang iyong katabi, nandyan ang Diyos na nakakarinig ng ating mga dasal. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So nagalak. Nagalak po, mga kapatid, yung mother. Amen. At sabi nga sa aking nabasa, amen. Sa totoong ina, mga kapatid, o sa totoong magulang, amen. Sabi nga, gagawin po ang lahat. Gagawin niya po ang lahat. Amen po ba, mga nanay? Amen. Amen. Hallelujah. Oran yung baga ni Brother Ian na siyam nga bulan nga inawit yo pero tikar-karo pala ni amang na. Awit-awit na talaga. Awit-awit talaga. Amen. So, gagawin po ang lahat bilang magulang. Amen. Isa-sacrifice niya po lahat. Amen. Para lang po, kapatid, sa kanyang pinakamamahal na anak, mga kapatid. Amen. So, Happy Mother's Day. So, halo-halo na to, Brother Ian. Amen. Hallelujah. Related po ito sa prodigal son na bumalik sa kanyang mga magulang. So, ito po yun, mga kapatid. So, ang mother, Happy Mother's Day na sineselebrate ngayon ng mundo. At ang lahat. Amen. So, mayroon pong acronym dito na about sa mother. Amen? Siguro dito na ako magtatapos sa mensahe ng kapatid. So, mother, sabi dito, a mother who can take the place of others. Letter M, mother. So, gagawin niya po ang lahat. Amen? So, ang mother, hindi lang po, sasabi nga kanina, ang ina, hindi lang po nanay. Tatay na rin siya. Teacher na rin siya. So, lahat ay pwedeng ipalit sa kanya. Ganyan po ang nanay natin. Flexible po ang nanay. Amen? Kaya mga anak nandito, mga young people, amen? Alalahanin natin ang ating mga ina. Na sila ang nagkalinga sa inyo. Amen? Dahil kung pinabayaan kayo, nung maliliit pa kayo, mga kapatid, ay wala na kayo ngayon sa mundo. Amen? Dahil nung binaybayan na ka, si Titi Payas, baybayan ka takitin, o rin na malumbas ka. O, di ba? Pero hindi ginawa yun ng magulang. Tumartaray ka pa lang, mapangkapay lang, pista pa na, huwag kang punta dyan, malunod ka dyan, maaksidente ka dyan. Anak, huwag kang tatawid dyan, masagasahan ka. Ganyan ang magulang, mga kapatid. May concern. Amen. Pero kapatid, sa mga magulang nga,
walang concern sa anak. Tulad nung maalala ko, Brother Ian, nung doon sa, kasi yung panahon wala pang talagang hukom sa panahon ni King Solomon, yung wisdom ng Solomon. Ay, oh. Di ba, yung isang babae doon na inaangkin niya yung anak, walang concern doon sa anak niya. Kasi pinag-aawayan niya, oh, akin yan, anak ko yan. Sabi nung samag, hindi, anak ko yan. Sabi niya, hanggang sa nag-away sila, pinag-awayan nila yung anak na nag-aangkin kung sino talagang may anak. Ang sabi doon, dalhin natin kay King Solomon. Amen. So, ang nangyari para mapatunayan kung sino talaga ang nagpapatunay na mayroong damdaming pusong ina. Sabi ni King Solomon, sino sa inyo ang gustong hatiin ko ang bata? Sabi nung isang anak, sige, King Solomon, papayag akong hatiin natin. Biro mo yan, hatiin daw. Hatiin yung bata. Ibig sabihin, parang, kaslamot baboy nga, parchimon. Parchimon. Pero sabi nung isang totoong nagmamahal na ina, sabi niya, maawa kayo. Sabi niya, ibigay ko na lang po sa kanya, wag lamang pong hatiin o mapahamak ang bata. Mga kapatid, sa pamamagitan nun, nakita ni King Solomon kung sino talaga ang may totoong pusong ina na nagmamalasakit. Amen? O sabi niya, hinusgahan kaagad ni King Solomon, sabi niya, ang batang yan ay ibigay niyo doon sa magulang ang sabing ibigay na lang sa kanya. So nakita po yung pusong ina. Pero yung isa, kapatid, awanti pakialam na, ori na parchiw mo, ori. Good mo ang kit din. Tano mabi ngayon. O, di ba? So, doon pa lang, kapatid, hindi na po talaga para sa kanya. Hindi po siya worthy. Amen, para doon. Amen. So, tuloy tayo. Amen. So, ang mother, who can take the place of others. And then, yung letter O ng mother, only one who can love us unconditional. Amen. Ang mother, he's the only one who can love us unconditional. Kahit na anong sitwasyon mo, kahit na ano, magulo ka pa, makulit ka pa. Kaya pagtsagaan mo, sister, si Aisel, talagang ganyan ang bata. Ang pusong ina, ganyan. Amen. Amen. Mahalin natin sila unconditionally. Bagamat ganyan, minsan kasi, mayroong mga magulang, parang minsan, yung temper din natin, minsan makulit. Minsan, parang nakukurot-kurot. Pakunti-kunti. Pero mga kapatid, sabi nga, wag natin iurong ang pamalo. Disiplinahan natin. Amen. Balang araw, marirealize din nila yun, mga kapatid. So, yan po ang pusong ina. And then, yung letter T, amen. The light can take us to be more responsible. Amen. Hallelujah. So, sila po ang liwanag. Amen. Para i-guide po tayo at maging responsable po sila. Maging responsible po tayo, mga kapatid. Hallelujah. So yan po ang pusong ina. Amen. And then the letter H, her dedication to be a mother is worth it. Sobra pag magmahal. Ang dedication nila, mga kapatid. Ang dedication nila sa atin, mga kapatid. Amen. Nandyan sila. So, I salute sa lahat ng mga magulang na nagtatrabaho para sa kanilang mga anak. Amen. Sila Sister Gina, sila Sister Cathy, maging ang aking sister's wife. Nagsasakripisyo po sila, mga kapatid, para sa inyo, mga anak namin, mga anak ko, sila Resdy. Alalahanin nyo rin, batiin din natin ang ating mga magulang. Baka matagal na natin din nasasabi na mahal natin sila. Amen. Mahalin natin ang ating mga magulang. Amen. Hallelujah. So ginagawa po nila ang lahat. Sila po ay mga
matiisi. Amen. Ang dedication nila bilang magulang, kapatid. Hallelujah. And then ang letter A, enlighten us for a better person. Amen. Totoo yan, kapatid. Sila po ang nagbigay sa atin ng guidance, ng guide, para maging better person tayo. Kung wala sila, kapatid. Amen. Hindi ka naging better person sa ngayon. Marahil ikaw ay napariwara. Ikaw ay may lintulad doon sa prodigal son. Amen. Subalit nandyan ang pagmamahal ng iyong magulang. Amen. Ikaw ang naging better person ngayon, kapatid. Nandito ka, nakatayo sa sarili mong paa. Kung wala sila, ay wala ka ngayon. Wala tayong lahat, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. And last, ng letter R, remind us on how to be strong no matter what happened. Amen. Yan, mga kapatid. Yan po ang puso ng totoong magulang. Amen. Purihin ang Panginoon. So, nandyan po si Nanay Emiliana. Marami ng sacrifice, Nanay, na ginawa nyo para sa inyo pong mga anak. Ngayon ay magna-91 na po kayo this coming January 2025. Amen. Marami na kayong mga sacrifices. Marami na kayong mga pinagdaan ng pagsubok, but still, strong pa din kayo. A strong woman. Masasabi natin, sila ang mga strong. Mga parents natin, mga magulang natin, mga babae. Amen. Strong sila. Nandyan sila palagi sa inyong tabi. Kung kailangan nila ang yung tulong, nandyan sila palagi, gumagabay at nag-iingat po sa inyo. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So, salamat sa Lord, sa mga mother na nandito ngayon. So, mahalin po natin sila, mga anak. Kung hindi mo man nasasabi sa magulang mo na mahal mo ang mama mo, pwede pag uwi mo, sabihin mo, mahal kita, mama. Amen. Yun ang bagay na gustong marinig ng ating mga magulang. At pag narinig yun ng ating mga magulang, mga kapatid, matutuwa ang Diyos sa iyo. Amen. Matutuwa ang Diyos sa iyo. Baka hindi mo palang sasabihin, na yung baal ko, hindi mo palang sasabihin, nandyan na, ibibigay na kagad sa iyo. Di ba? Nandyan na. Hindi mo na kailangan magsabi. Dahil nakikita nila yon. Nay, adating, amo ko na orang mabagbagan. Amunan. Amen? Basta, sabi nga dito, mahalin natin ang ating mga magulang, kapatid. Amen? At higit sa lahat, sabi doon, pag mamahalin natin ang ating magulang, sabi nga ng Bible, hahaba daw ang ating mga buhay. Sino nga sabi niyan? Ang Biblia mismo. Hahaba po ang ating mga buhay kung mamahalin natin ang ating mga magulang. Amen. God bless us all, kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen. Pagpalakpakan po natin ang Lord sa maikling message. I hope na nagsilbing aral po sa atin. Amen. Ang mga bagay na yan. Amen. So, nakalimutan ko tuloy yung bagitin yung title, ano? So, parang yung pinaka-title ng mga kapatid, kung mayroong star of all season, mayroon naman pong tinatawag na tatawagin naman natin sila, kapatid, ang mga mother natin ngayon ay star din po sila for all season. Kung sino ba yun? Si Vilma Santos, star for all season. So mga magulang natin ngayon, sila naman ngayon ay mga star. Amen. Amen. For all season. Amen. So flexible po ang ating mga magulang. God bless us all. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So, bilang pagtatapos, tumayo po tayong lahat. Amen.
Awitin po natin yung awit na The Steadfast Love. Ano yan? The steadfast love of the Lord. Amen. Meron ba yan sa songbook natin? So, kung wala, yung kabisado na lang mo natin. Power of your love. Sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig, mga kapatid. Amen. Nandito po tayong lahat. Nag-gather po tayong lahat because of love. Amen. Sa mag-asawa, nag-gather po because of love, mga kapatid. So sa lahat ng aspeto ng buhay natin, amen, nagkakaroon po ng unity, nagkakaroon po ng pagkakaisa kung iiral po ang tinatawag pong pag-ibig. So ang church na ito, mga kapatid, napakaganda po ng pangalan ng church natin na nawa ang church na yung pangalan na hindi lang po salita. Nakikita na po natin yun, mga kapatid, ang manifestation na because of the unity and love, mga kapatid, ay nabuo po ang church nito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. So habang inaawit po natin dito, mga kapatid, itong awit na to ay malaya na po natin ibigay ang ating mga kaloob sa Panginoon. Amen. Dalangin natin ang mga bagay na yan ay magamit po sa ministry ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So pagpalain po tayong lahat, mga kapatid po natin from abroad. Marinig niyo man po ang mensahe ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Happy Mother's Day, everyone. Amen. Nawa ang pagpapala ng Lord ay pagkaloob sa inyo lahat ng desire ng mga puso. Amen. Ay i-grant ng Lord. Amen. Hallelujah. Kay Brother Sanay, kinukumusta po tayong lahat. Brother Virgilio,
Amen. So pagpalay po tayong lahat ng ating Panginoon, ipinapabot ko na lang kailang pangangusta. Amen. Puri ng ating Lord, mabuti. So sa pagtatapos natin, I ask Brother Ian sa ating closing prayer. God bless you, Brother Ian. Kayo po ay mga katangalangin. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat po sa isang mapagpalang araw, sa isang napakagandang mensahe na narinig po namin, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na kami ay mga tupa. Bagaman minsan kami po ay nawawala, but Lord, hindi ka po nagsasawang kami ay tanggapin sa iyong kawan, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, nakikita mo sa amin yung representation, yung seed, yung life na binigay mo, yun ang pagkakakilanlan ko ng bawat isa. Salamat, Lord, sa bagay na binigay mo, Panginoon. Nawa, Lord, dalangin namin, Panginoon, every time na kami po ay mag-suffer, every time po na kami po ay tumaan sa testing, Panginoon, lagi mo pong paalala, Panginoon, na kami po ay tupa at ikaw ang aming kakilang pastor. Yes, Lord. Sinabi ko, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, sandang tupa na iyong inalagaan, Panginoon. Mawala man ang isa, Panginoon, ay hahanapin ko, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa bagay na ito. Hindi ko inahayaan kung isa sa amin ay mawala. Tapos ito ay hahanapin ko, Panginoon, upang maibalik sa kawan, upang malasap din niya joy of salvation. Yes, Lord. Lord, maraming salamat sa iyo. Kabutihan, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo pong gamitin ang aming mahal na pastor sa ministry na yung pinatay dito sa Organeta. Ganun din ang mga kumpanan natin ito, Panginoon, sa pastulan, sa iyong mensahe, Panginoon. Lord, alagaan mo kaming lahat, Panginoon. Nawa, Lord, sa darating na Sunday, Panginoon, kami po ay nag-uumapaw. May inspiration na dumalo sa iyong gawain dito sa Church of Organeta, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo sa amin, Lord. Muli dalangin namin, Panginoon, sa aming pansamantalang pagkakahiwala, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na mag-alaga sa amin. Kayo po ang siyang mag-lead sa amin sa mga mabubuting gawa. Naway ang aming mga narinig ng mensahe, Panginoon. Pinunin mo sa aming isipan ng puso. Naway mag-manifest namin ito into reality, Lord God. Naway magamit namin ito upang makasunod kami, Panginoon. Mapalakas ang aming kaibigan, opisina, katrabaho. Anong bagay na pwede kong paggamitan sa mga mensahe na narinig po namin, Panginoon, ay malayo ka, Panginoon, na gamitin ang alas katawan. Muli, dalangin namin, Panginoon. Darating ng bukas, Panginoon, hindi namin alam kung anong bagay na namin, Panginoon. Tapos kami ay umaasa, sumasandal sa iyo, Panginoon. Nagkakatuwa ang aming buhay sa lupang ito, Panginoon. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin ang pinapasalamatan. Pinupuri na aming dalangin, Panginoon. Kalinisin mo po at i-bless po ang aming pagsasaluhan. Kahit, Panginoon, magsilbing kalulusog at kalalabas ng aming pag-iisipan. At dalangin namin, Panginoon, mahal sa buhay na kumakain, kakain pa lang sa mga oras nito, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Kayo po sa matibay na kalakasan. Pagalitan sa mga bagong mararamdaman. Hindi naman sa mga sandang buhay mo. Bless mo ito, Panginoon. Mga ginamit mong kamay, ang tithes and offering, Lord Jesus. Kayo po ang siyang mag-bless at mag-provide ng kanilang pangangailangan sa mga nagbigay at hindi naman kami, Panginoon.